Anong car inyo naman yan girl? Balik tanong ni Pitchy habang ngumunguya ito. Cariño, romansa brutal, ningning ng mata habang sinasabi, halos lumabas lahat ang laman ng bunganga ni Lexi sa sinabi ni Bindang. Bumuntong hininga at uminom ng soft drinks, halos napangalahati nito ang large na soft drink sabay dighay. Halos di ako nakahinga doon babae, pero gusto ko yang Cariño na yan, nangingiting turan pa nito. Sabay silang napalingon sa kinaroroonan ng boss nila nang makitang may kausap ito, mukhang jowa yata, tumawa pa ito. Babae ang bunganga mo, baka lumipad ang pakpak ng manok dyan, anang ni Lexi sa kanya. Naririnig nila kasi ang usapan nito at nang kausap, filter, usual niya. Tumawa si Lexi, babite ka rin pala, flirt girl flirt, nakangiting sebad ni Lexi na narinig pala ang sinabi. Masanay ka na, halos lahat ng babae niya flirt, kita mo yung kanina diba? Isang dukwang lang, kita ang singit, at ang dibdib, gosh, papaya, bulalas pa ni Lexi. Grabe yung papaya ha, well, aniya nang maalala ang hitsura ng babae kanina, mas masarap pa rin ang saging, turan nito. Tumawa ng malakas si Lexi sabay tutap ng bibig dahil baka may skandalo ang boss nila. Bakit, may saging ka ba? Pilyang tanong nito, gaga, siya may saging, sarap papakin, sabad sabay sakmal ng hita ng manok na hawak. Girl, I'm warning you, matinik yan si sir sa babae pero walang balak magseryoso, huwag kang pumila, muling ulit nito. Hindi naman ako pipila siya ang maghahabol sa akin, kindat rito. Isang batok na halos lumusat ang mukha sa bucket ng fried chicken dahil hindi napaghandaan. Siguro naman naalag ang utak mo, baka kasi kinalawang turan ni Lexi. Grabe, lakas noon akin na lahat ito, agad sa bucket. Sorry na girl, hati tayo, gutom pa ko pagmamakaawa nito. Napatawa siya sabay balik sa bucket at pinagpatuloy ang pagkain nila. Natapos din ang maghapong trabaho, natapos ding tumunganga maghapon si Bindang, humilata na siya sa sofa sa loob ng opisina ng boss, kung pwede nga lang gamulong-gulong sa sahig, sana ginawa na niya. Ganito ba ang trabaho ko, ang tumunganga sa boss kong busy, bulong sa sarili habang matamang nakatingin sa amo, gwapong Herodes, babero nga lang, aniya sa isipan. Napansin ni Javier na nakatulala ang assistant habang nakatingin sa kanya, nakita pang ngumisi ito na tila wala sa sarili, naiiling na lamang siya sabay sipat sa kanyang relos, malapit na pala ang uwian. Naalala na may gig sila kaya inayos na ang papeles sa harapan. Grabe pala itong magtrabaho, workaholic, walang pakialam kahit tumambling siya, pero kapag ang girlfriend ang kausap sa telepono, tumetayo pa, irap na tingin sa lalaki habang lulan sila ng sasakyan nito. Akala niya ay uuwi na sila pero bakit nasa kabaret yata sila, nakikita sa balintataw ang mga babaeng sumasayaw ng nakahubad, ganoon kasi sa mga napapanood niya sa pelikula noon. Let's go, rinig niyang turan ng boss niya, humalikip-kip siya. No, ayoko, matigas na turan sa lalaki, bakit tayo naririto? Aber, hindi perket boss kita, kayang-kaya mo na akong dalhin sa mga club-club na yan, mataray na turan sa lalaki, nakita niyang parang nauubos ang pasensya ng boss niya sa kanya. Okay, stay here if you want, anito saka binalibag ang pinto ng sasakyan. Hoy, Sir Bossing, uli-uli kung gusto mong sirain ang sasakyan mo, piliin mo yung araw na wala ako ha, inis na pahabol sa papaalis na lalaki. Okay, stay there if you want, wait until my gig is done, malumay na saad ni Javier sa babae, saka mabilis na pumasok sa pintuhan ng club na tinutugtugan. Napaka-inosente nga nito, isipin bang strip club yata ang pupuntahan nila, siya lang naman kasi ang vocalist ng bandang itinayo niya after magkawatak-watak silang magkakaibigan. Nasa London ka kasi, si Rodel at si Diego naman ay sa probinsya piniling magtrabaho, kaya ito binuo niya ang kanyang banda, Metallica. Mabilis ang kilos ni Javier, kasi siya na lang ang hinihintay ng kabandmate niya. Sigawan ng mga tao sa loob ng club sa paglabas niya, lalo na ang mga kababaihang nahuhumaling sa ganda ng boses, at syempre gandang lalaki na rin niya, yuhu, Javier akin ka na lang, sigaw pa ng mga babae. Mas lalong lumakas ang hiyawan nang simulan niyang kumanta, halos mabaliw ang mga babae sa kanya. Javier, kahit isang gabi lang, sigaw ba ng pangahas na babae, nangingiti na lang si Javier sa mga naririnig.
Bring me to your bed please, sigaw pa nito na kinatingin ng ilang parokyana. Mas lalong naghiyawan ang mga kababaihan nang magsimula siyang kumanta. Nakakabingi ngunit lahat ay masaya, samantala, halos hindi mapakali si Bindang sa kinatatayuan malapit sa nakaparadang sasakyan ng boss, nang biglang may lumapit na mga lasing. Wow pare chicks, mukhang iniwan ng shota, alone here, lasing na tura ng payat na pinilit pang mag-English. Pare sexy, tura naman ng isa, manang nga lang, dagdag pa nito. Nabuwisit siya sa mga ito, akala nila hindi niya kaya ang mga ito, ano pa ang silbi ng pagkapalengkera niya kung hindi gamitin sa mga ito. Hoy kayo, akala nyo ang gugwapo nyo ikaw turo sa payatot, mukha kang kalansay, kabaong na lang at hukay pwede ka nang iburol, at ikaw naman, turo niya sa kasama nito, mukhang manel inyo ka nga, manel inyong abnormal nga lang. May saltik ka na sa utak may sapak ka pa sa mukha. Nakita niyang natigilan ang mga ito at mukhang walang sasantuhan, lalo na't alipin ng espiritu ng alak, kinabahan siya nang dadakmain siya ng mga ito. Mabilis pa sa 4:00 na kumaripas ng takbo patungo sa pintuang pinasukan ng boss. Hiyawan at tilian ang nabungaran niya sa bulwagang pinasukan. I love you Javier, akin ka na lang, rinig niyang sigaw ng mga kababaihan. Tuluyan siyang pumasok at nabungaran ang entablado kung saan may bandang tumutugtog. Sayang tapos na yata aniya sa sarili nang marinig na nagpapasalamat na ang nakahawak ng mikropono, tinitigan ang nagsasalita, namangha siya ang kanyang boss, hindi niya lubos akalaing miyembro ito ng banda at siya ang vocalist. Sayang, ulit-ulit niya sa sarili, buong akala niya kasi, ay sa isang club na may gumigiling na babae at sisilo na naman ang boss ng magiging babae nito, iyon pala ay ito mismo ang kakanta. Laking panghihinayang tuloy dahil hindi man lang narinig ang boses nito. Nang marinig ang mga nagsisigawang audience, more, turan ng mga ito para kumanta pa ulit ang lalaki. Nakisigaw din siya, yes more, sigaw niya para marinig ang boss, masyado yata siyang na-excite. At hindi niya namalayang siya na lang pala ang sumisigaw, at lahat ay nakatingin sa kanya. More, mahinang sambit saka nagyuko ng ulo, nakakahiya. Nangingiting turan sa sarili, lalo pa at nakatingin na sa kanya, ang boss at ang kabanda nito. Parang gustong matawa ni Javier, habang naghihiyawan ang mga kababaihan at may isang nangingibabaw sa lahat, ang kanyang dakilang alalay, si Bindang. Akalain ba niyang daig pa ang 10 katao sa lakas ng bunganga nito? Napabaling na lang siya ng ulo, dadaigin pa yata nito ang mga fans niya, pero nang ma-realize ang ginawa parang batang tumiklap, Bindang, bulong sa sarili, saka ngumiti. More, hiyaw pa rin ang mga manunod kaya pagbibigyan niya ang mga ito since, mukhang nahuli ang kanyang alalay at gustong marinig ang boses niya ay kakanta pa siya. Tumigil ang hiyawan nang magsimulang tumugtog ang drummer at guitarist, sumunod ang swabing boses ng lalaki, halos hindi mapakali si Bindang sa kinalalagyan, dahil mukhang tititigan na lang siya ng amo habang nasa entablado. Unang bigkas pa lamang ng boss sa liriko, ay biglang sumikdo ang kanyang puso, ang ganda ng boses nito, rough at husky na bagay ngayon sa kantang inaawit. Swabing boses ni Javier habang kinakanta ang Paint My Love, feel na feel ni Bindang ang bawat bigkas nito ng salita. Nakaka-inlove ka bossing, anang nang isip niya, huwag mo akong titigan ng ganyan, anang sa kasunod-sunod na lumunok. Paint My Love you should paint my love, kanta pa ni Javier na tila sanay na sanay sa atensyong binibigay ng mga tao roon. Oh I love you Javier, lay me down on your bed tonight, sigaw ng mga kababaihang naroon. Ang landi nyo bago pa kayo may higas sa malambot na kama niya, sipa muna abot nyo. Mahinang turan sa mga ito, pero in fairness pati tuloy siya kinikilig sa malamyos na boses ng bossing, hanggang ngayon hindi siya makaget over sa talento ng boss. Been around the world that I meet you girl, turo nito sa babaeng sumigaw kanina, saka mabilis na tiningnan ang direksyon ng alalay, na pangiti nang makitang nakapikit ito. Hindi maiwasang ipikit ni Bindang ang mata at namnaming iniisip siya ng gwapong boss, remember bawal daw ang my love sa kanya, paalala ng kanyang utak. Natapos din ang gig nito at pauwi na sila, asiwa pa rin siyang kasama ang amo. Bindang, rinig na tawag nito, nanlaki ang mata niya kasi mula pa kaninang umaga ay Miss Alforte ang tawag sa kanya.
Bakit naman Bindang ang nickname mo? Tanong ni Rodel, na curious siyang tanungin at para kasing asiwa ang dalaga kapag silang dalawa lang. Bindang, sabay kamot sa ulo niya, pati pala siya hindi alam, Bindang dahil Bindang talaga sagot niya sa lalaki. Nangiti na lang si Javier sa sinabi ng babae, maganda siya pero manang lang kasi ang dating, napaka-plain nito, pwedeng pang lawful housewife lang, pangbahay lang ang datingan. Hindi gaya ng mga girlfriends niya na kahit saan pwedeng dalhin, kahit sa kama. Nang makauwi ay mabilis na inayos ni Bindang ang gamit sa kwartong pinagdalhan sa kanya ni Javier. Dahil konti lamang ay mabilis niya itong naayos, init na siya at feeling niya nanlalagkit na siya, dahil 3:00 pa ng madaling araw siya naligo. Solo naman ang kwarto at mukhang masarap maligo sa kanyang banyo, ay mabilis siyang naghubad para makaligo nang biglang bumukas ang pintuan. Mabilis na hinubad ni Bindang ang simpleng best-idang suot nang biglang bumukas ang pintuan, mabilis na niyakap ang sarili upang ikubli sa pangahas na nagbukas ng kanyang kwarto, mabilis din namang umatras ang lalaki at sinabing magbihis muna siya. Ba't ka naman kasi pasok ng pasok, anang ng kabilang utak, ikaw ba't ka kasi walang damit, anang naman ang kabila para siya tuloy na babaliw. Nabigla si Javier nang buksan niya ang pintuhan ng kwarto ni Bindang, may nakalimutan kasi siyang sabihin dito, kaya bumalik agad hindi naman lubos akalaing maghuhubad agad ito. Pero in fairness may ibubuga naman, nakangiting turan sa sarili. Are you done? Rinig na boses ng lalaki sa labas ng kwarto niya, mabilis na sinuot ang kanyang damit na nasa sahig. Ayan nabosohan ka nang wala sa oras, WLA kang damit kasi nang, ulit niya sa sarili. Are you alright? Nag-aalalang boses ng amo nang hindi siya sumagot rito. Yeah, I'm done sir. Mabilis na sagot dito, pumasok si Javier at nag-sorry. I'm sorry about, hindi pa niya natatapos sabihin ang gustong sabihin ng samabad si Bindang. Okay lang sir as if naman baka nga hubot-hubad pa nakikita mo, pambibiro sa boss para mawala ang tensyon. Iniinsulto mo ba ako Miss Alforte? I say sorry, bakit ka kasi hubad? Inis na turan ni Javier sa kanyang personal assistant. Anyways, tomorrow, wake me up around 8:30 in the morning, I have appointments at 9:30, I have to be in the office and please prepare little breakfast for us if you don't mind and my clothes also, just feel free to enter in my room, orient nito sa kanyang trabaho. Mas lalo tuloy siyang nailang sa amo, nakita niya itong nakatingin sa kanya. Particularly sa kanyang dibdib, baka matuno na ako niyan boss at lumabas ang puso mula dyan, aniya sa sarili. Pukaw ni Bindang sa amo, nabigla si Javier, napangiti siya sa sarili, paano ba naman ay naalala lang niya ang nabungaran kanina, di naman totally hubad si Bindang kanina dahil may underwear at bra pa naman, old-fashioned pa nga ang style pero dadaigin nito ang katawan ng ibang mga girlfriends niya, masyadong magaling magtago itong si Bindang. Akalain ba niyang may ibubuga rin pala ito? Sir, mukhang nakakatawa yang iniisip mo turan sa amo nang makitang nangiti mag-isa. Tumingin ito sa kanya at naging formal ang mukha, okay, I'm going, I think you supposed to take shower when I disturb you, you can take it now, saad nito sabay alis sa kanyang kwarto. Masyadong mainit ang malamig na kwarto ni Javier, hindi rin kasi maalis sa kanyang isip ang magandang hubog ng katawan ng alalay. Mukhang malakas ang hatak sa kanyang kamay, kung wala lang siyang appointment bukas ay tatawagan niya si Cynthia, kaya lang big client, hindi pwedeng malate at mas lalong hindi pwedeng hindi ito puntahan dahil tiyak na magbabackout na ang mga ito. Oh Bindang, makailang ulit na binanggit ang pangalan ng babae, isang araw pa lang ni Bindang sa kanyang tabi daig pa niya ang adik na nahuhumaling, napangiti siya nang maalala ang isang bucket na fried chicken, what a girl. Hindi talaga dalawin ng antok si Bindang, nakailang belang na siya sa kanyang kama, namamahay yata ako aniya sa sarili, pero kailangang piliting matulog dahil maaga siya gigising bukas, dahil yun ang trabaho niya ang tagagising at tagabugaw ng babaeng inaayawan ng babaerong boss. Mag-aalauna, kaya pinilit ipikit ang mata at matulog, nasa kasarapan ng tulog si Bindang feeling niya nasa bahay siya nito. Nakakatawa pa ang napapanaginipan niya kaya hindi niya rin maiwasang mapangiti. Nagising si Rodel, mabilis na tiningnan ang orasan sa kanyang side table, nanlaki ang mata nang makitang 9:00 na, hinanap agad niya ang kanyang alalay.
Kabilin-bilin ang gisingin siya ng 8:30 bakit parang unang araw pa lang ng trabaho palpak na. Mabilis na pinuntahan nito nang makitang nakabakakapang natutulog, buti na lang at nakapijama ang babae, kung hindi, kita ang langit nito. Nakita niyang ngumingiti-ngiti pa ito habang natutulog, humalikip-kip siyang pinapanood ito. Gusto niyang mainis pero hindi magawa dahil sa nakikitang dalaga, lumapit siya at dumukwang malapit sa mukha nito, may ibubulong lang siya sa babae. I love you, malakas na tura ni Bindang sabay yakap sa kanyang leeg. Hindi niya napaghandaan ang ginawa ng babae, nangudngud siya sa dibdib nito. Napansin ni Bindang na parang may nakadagan sa kanya kaya agad siyang nagdilat ng mata nang masilayan ang kanyang boss na yakap-yakap niya, biglang tinulak sa lalaki, dinuro niya ito. Bakit ka nasa kwarto ko? Hindi perk bahay mo ito ay basta-basta ka na lang napasok, yusig na turan sa lalaki. Hanep ka ring babae ka, ikaw nga itong di ginagawa ang trabaho tapos biglang nangyayakap, aniya sa kanyang isip, tumayo siya sa harap ni Bindang. Miss Alforte, can you see what time is it? Patuyang turan sa kanyang assistant, nakita niyang nagyuko nang makitang 20 minutos na lang ay meeting na niya. You came here to work, hindi ang ngumiti habang natutulog at basta-basta na lang nangyayakap, tapos akala mo naman na rape ka kung makareact ka, turan sa babae. Ano ka ba naman Bindang, ang first day mo bad trip agad si bossing, inis sa sarili ni Bindang, paano man na may nalukot na ang gwapong mukha ng kanyang boss. Sir, pukaw pansin sa lalaki, sir, pasensya na di na mauulit, promise, sabay taas ng kanang kamay bilang tanda ng pangako niya. Dapat lang Miss Alforte dahil trabaho mo yan at huwag kang basta-basta nang yayakap, dagdag pa ni Javier, malay ba niyang sa simpleng yakap ni Bindang ay mabubuhay ang kanyang batuta. Sir, galit ka ba? Inosenteng tanong sa boss nang makitang medyo masama ang timpla. Sorry talaga sir. Hindi na mauulit, exaggerated na turan sa lalaki. Nilalakasan lang ni Javier ang kanyang kontrol baka hindi niya masanto si Bindang, batid niyang napaka-inosente nito sa lahat ng bagay, kailangan niya munang iwanan ito. Okay, fix yourself, we should better go straight to the office, aniya saka mabilis na lumabas sa kwarto ng babae. Hinubad agad ang kanyang boxer short na hindi may tago ang pagkabuhay nito, lumapat siya sa malamig na tubig galing sa shower upang maibsan ang init ng katawan. Ouch! Mahinang sambit sa sarili, very active naman ang romance life niya pero sa simpleng dampi lang kay Cynthia ang ay nawawala siya sa huwesyo, kailangan niyang katagpuin si Cynthia mamayang gabi. Matagal-tagal na rin kasi nang huling makasama si Cynthia dahil sa dami ng trabaho niya. Buisit, unang araw pa lang bad trip agad. Bindang naman, sinasagad mo ang pasensya ni bossing. Baka pati monay at pandesal maubos na rin, mamaya yung 40,000. Lumipad na sa kagagan mo. Sermon sa sarili habang naliligo at hinihilod ang buong katawan, kailangang bumawi siya sa boss niya. Mabilis na nagbihis at kinatok ang amo. Sir, mahinang tawag pero walang nasagot sir si Bindang to. Nilakasan niya ang kanyang pagtawag. Wala pa ring nasagot, iniwan pa yata ako, aniya sa sarili at pinahit ang seradura ng pinto. Bumukas at tuloy-tuloy na pumasok, na siya namang labas ng mala-adonis niyang amo galing sa shower room nito. Naitakip niya ang kanyang dalawang palad sa mukha, grabe di ako makahinga, aniya sa sarili sabay tutap sa kanyang dibdib. Bakit ka nandirito? Formal na tanong ng lalaki na nabigla rin pagkakita sa kanya. Nakatapis lang ito ng tuwalya at umupo sa gilid ng kama nito. Akala ko kasi umalis ka na, kanina pa ako natawag sa may pintuhan mo pero hindi ka naman sumasagot. Sagot sa lalaki, nakita niyang hindi pa ito gumagalaw upang magbihis. Tutal naman at naririto ka, simulan mo nang gawin ang trabaho mo, utos sa kanya, napangiti siya habang papunta sa closet nito. Asawa lang ang peg ko, anang ng isip, habang kinikilig pa ang suwail na puso, agad na tumalima at binuksan ang closet nito. Nalula siya sa dami ng damit nito, tinuro nito ang kanyang isusuot pero mataas masyado ang hanger ng suit nito kaya hindi niya maabot, nakailang tingkayad na siya pero hindi niya kayang abutin, paano ba na may 5 flat talaga lang siya? Grabe, kailangan ko yata ng hagdan, bulong sa sarili. What did you say? Sabad ni Javier nang marinig na bumubulong ang alalay. Wala sir, sabi ko, grabe parang department store itong closet mo, ang dami,
Ngisi rito pero pinaplano na niya kung papaano aakyatin ang tinuro nitong isusuot. Napapabaling na lang si Javier sa alalay nang makitang halos akyatin na nito ang kanyang closet, hindi nito maabot ang hanger ng kanyang suit, nakatingkayad si Bindang nang biglang may umabot sa hanger na kinukuha, nawalan siya ng balanse dahil sa pagkabigla ng biglang pagdampi ng balat ng lalaki sa kanyang likod. Maagap na sinalo ni Javier nang makitang matutamba si Bindang, nakailang lunok siya nang saluhin siya ng lalaki. Mamasa-masa ang katawan at napatingin siya sa mukha nito pababa sa leeg, dibdib, pusod hanggang masumpungan kung saan nakasuksok ang tupi ng tuwalyang gamit, para siyang nakukuryente at hindi may kakatuwang binubuhay ang lalaki ng bawat kaliit-liitang himaymay ng kanyang katawan, nakatingin lang sa kanya si Javier, mata sa mata hanggang matauhan si Bindang. Agad siyang tumayo at tinulak konti ang lalaki nang biglang malaglag ang tuwalyang nakatapis dito. Nanlaki ang mata ni Bindang sa nakikita, oh my God, hindi mapigil ang bulalas, bawi-bawi lang, palihim ng ngiti sa lalaki habang dinadampot ang tuwalya nito, akala niya itatapis pa niya ito pero hindi na. Dinampot at hinagis sa kama saka naglakad upang kunin ang brief nito, halos lumabas ang puso ni Bindang sa kaba. Masyadong mapang-ubaya ang Panginoon, biruin mong ipakita ang lahat-lahat. Anong silbi kung itatapis pa niya ang tuwalya, kung kanina pa nanlalaki ang mata ni Bindang habang nakatingin sa kanya, kaya minabutyang huwag na lang, gustong-gusto niyang humagalpak sa tawa sa reaksyon ni Bindang, for sure ngayon lang siya nakakita nito, aniya sa kanyang isip, ano ba ang meron ka Bindang at pati ang pinaka-importanteng meeting ko ay nakalimutan na, nangigiwing turan.